What's up mga idol, tapos na natin i-repair itong speaker na napunit yung kanyang phone dito sa baba, dito sa kanyang pinakaliig mismo. So ito na siya mga idol, dito na siya ngayon. So piniber natin, ayan. So meron na yung fiber, naka-fiber na yan. Yung kulang na napunit, so yun dinagdagan natin ng fiber. Yan, so ito din siya sa ilalim mga idol. So ayan, so matibay na yan mga idol. Hindi niyan basta-basta mapupunit. Yan. So bali dito sa ilalim piniber natin, and doon sa taas para mas lalong matibay. Yan. Yan, so tapos na natin to. Yan. Ayan. So ito na yung kalalabasan niya. So dito hindi natin masyadong maano kasi medyo mahirap, no? Wala nang kakapitan yung fiber. So ayan, so meron talagang naka ano diyan. So di bale na maka ano din yan sa epoxy. Yan, oh. Diyan. So epoxy lang yung katapat diyan. Okay, so nakabitan natin. So original pa yung coil ng speaker na to mga idol. Ayan, oh. Wala pang bahid ng sunog o gas-gas. Ayan, so then ito ipapasilip ko lang itong ginawa kong coil para dito. So ayan. So pasensya na kayo gawang ano talaga, gawang paa. Ayan, so ano kasi ito mga idols, epoxy. So kailangan kasi kapalan ng epoxy. Dahil yung ginamit natin dito na epoxy ay hindi siya na glue, ay hindi SB glue. Ayan, so kailangan kapalan natin para hindi mas ano mawagwag yung coil. So yan po yan sa loob. Ayan, so okay naman, no, for the ano newbie sa paggawa ng coil, size naman siya. So in-upgrade ko yung coil, so tinaasan ko. Yan, so compare natin mga idol sa kanyang original na coil. So ito po yung original na coil ng speaker na to, ng Live Battle 12. Ayan, so ito po yung pang personal use ko. Na natangtang yung kanyang spacer diyan sa ano. So ayan, so tinry ko na lang na i-upgrade yung coil niya. So ito yung coil niya, so matagal ko na rin itong ginagamit. So wala pa talagang sunog mga idol. Intact pa talaga yung ano niya, yung coil niya. Ayan, so very intact. So ito po yung original. So titingnan na lang natin sa ano pag natapos ko to, kasi pinalitan ko ng ginawa kong coil. Ayan, kung ano po yung magiging tunog. Ayan, tingnan nyo naman yung ano niya, yung abanse. So almost half talaga mga idol yung kanyang itinaas ng ginawa kong coil. Ayan. So syempre pag tumaas, tataas yung impedance. So nasa diskarte na yan sa paggawa kung paano hindi tataas yung impedance, diba? Ayan, so ito yung original. Ayan, so in out din yan. So ito yung ginawa ko, in out din po ito mga idol. Ayan, in out. Ayan, in out din yan. In out yan mga idol. So titingnan na lang natin kung matibay ito yung ginawa ko. Ayan. So abangan nyo lang pag natapos ko to, iti-testing din natin. Tapos kung pag okay, so try ko pa to. Pag after testing, ibabad ko pa to sa scope. So magano tayo dito, testing natin sa 20 Hz. Tapos babad natin ng konti, siguro mga 1 minute kung iinit siya. So pag hindi iinit, so good, okay yung ginawa nating coil. Pero pag uminit, na masyadong mainit talaga, so yan, so baka hindi siya tatagal sa battle. So kasi yung original na ano na coil, matibay ito mga idol. 8 ohms to mga idol. So matibay ito. So ano na lang natin, titingnan na lang natin kung kaya niyang tapatan itong original na coil. Tingin ko sa tunog mas malamang ito compare dito sa original. Sa endurance, doon na lang tayo sa endurance magkasukatan talaga, kasi hindi pa natin alam tong ginawa kong coil kung matibay siya, no? Matibay. So sa lakas siguro baka mas malakas to mga idol compare dito. Okay, so ayan.
So abangan nyo na lang po mga idol. So tapos na natin to. Okay, so pwede nang kunin ni customer. Dust cap na lang yung ikakabit natin dito mamaya. Tapos na. Ayan. Okay, so maraming salamat mga idol.